Hello, what's up mga lods? Andito na pala yung brake pad na in-order natin. Ang video na to lods, para lang to sa mga baguhan, mga DIY, yung mga magagaling dyan. Huwag nyo na itong tingnan kasi basic lang ito sa inyo. So guys, ang unang gagawin guys, kakalso natin yung sa kabilang brake pad, yung luma, at sisikwatin natin yung sa kabilang piston. So ito pala yung bagong brake pad guys. Itong kasama yung mga retainer nya. So try natin ikabit kung magkakasya na ba. So ito guys, ito pising niya para sa rotor guys. Huwag kayong magbabaliktad kasi masisira. Dapat focus kayo dito pag naglalagay kayo. Talaga kayo dito. Kasi yun guys, testing natin kung magkasya na ba. Dapat pag nilagay nito guys, dapat smooth lang yung pagpasok niya. Huwag pipilitin kasi pag pinipilit pa pukpukin nyo, masisira yung nyo. Sira ang brake pad nyo, di kayo yung rotor. So yun guys, pumasok na yun sa kabila naman tayo. Squatin na naman natin yung piston na para pumasok sa loob, para hindi siya brake pad. Sikwat-sikwatin natin, tandaan guys, sa kabila naman. Tapos dalawang yabe gagamitin. At tikton nga pala guys, itong mga ganitong klaseng brake pad guys, sa mga Toyota lang ito guys, yung mga ganitong klaseng caliper. Kaya ng Hilux, Fortuner, Prado, Land Cruiser, yung ganitong mga caliper, mga brake pads. So try natin guys kung papasok na ba. So yun, pasok na, tigas pa. Sikwatin natin ulit, parang kulang pa yata. So yun guys, okay na. So nag-fit na. So smooth naman yung pagpasok niya. So okay natin dandahan konti lang, hindi na masyadong malakas, para mag-fit lang siya. Okay. So yun, okay na. So dito naman tayo sa sa kabila. So ito pa lang guys, yung spacer retainer diyan, nakabaluktot din siya guys. Huwag niyo ituwid dito guys, kasi pag tinutuwid na ito, mamawala na ito ng guys, para siyang tiin niya doon sa brake pad na hindi siya mag-play, hindi siya mag kalabog-kalabog. So ito kailangan, yung iba ito kasi guys, tinatanggal ito. So wag guys, kasi importante ito sa spacer niya, ay hindi siya maggalaw-galaw. Malaking gamit din ito guys, para hindi siya maingay pag nasa rough road siya. So ito guys, tapos na guys. Kakabit na rin natin yung yung dalawang pin. Huwag nyo kalimutan itong ilagay guys, kasi baka minsan kasi nakakalimutan ito, delikado. Pag wala itong pin, takbo-takbo, galaw-galaw, delikado ito matanggal. Kung natanggal ito, masisira yung nyo, yung rim nyo, saka masisira na rin yung brake performance nyo. So ito yung dalawang pin guys, ipapasok natin. Dapat ang pagpasok nito guys, smooth lang, kasi pag pipilitin mo ito, retainer niya kasi doon siya sasabit. Kailangan siya smooth lang talaga yung pagpasok niya. Pukpukin nyo lang ng dandahan, huwag pipilitin talaga na i-rape talaga yung pagpasok niya, kasi delikado, masira yung niya, babaloktot yung mga retainer niya. Dapat smooth lang. So yun guys, dadahanin natin pagpasok pag ganito. Yun, kabila naman, pukpuk man dandahan hanggang sa makapasok siya. So yun, pumasok na. Sa kabila naman tayo, dandahan na pagpukpuk yung pagpasok niya. So yun. So pag pumasok na lahat guys, huwag nyo kalimutan sa dulo guys, meron niyang maliit na pin guys. Kailangan yan ipasok din, kasi importante din ito, kasi pag wala ito, malalaglag din yung katagalan, mag-vibration siya, malalaglag din yung pin niya pag walang lock sa likod. Dapat importante din yan sa taas, pati sa baba. So yun, tapos na guys.